So yung mga angel at downtown po tayo ngayon ng downtown. Ayan, makita nyo po yung building na yan. Ayan. Nasa left po yung Saddle Dome. Andyan po yung home court po ng hockey team na Calgary Flames. Meanwhile, Hula ho mga ka-angel! Ito naman po ang inyong lingkod ninyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Sana po mga ka-angel ay nasa good mood ulit kayo mga ka-angel. At tayo ay para mas maganda yung pagkukwentuhan natin mga ka-angel habang tayo ay naglalakbay patungo po sa ating paaralan. So ngayon mga ka-angel, medyo makulimlim sa Calgary at mulan po kahapon mga ka-angel. So lumamig ang panahon at nasa more or less 15 degrees siya ngayon. So okay lang po yan. Hindi masyadong mainit o malamig. Pero pagka na-expose po kayo na naka t-shirt lang tsaka sa short, malamig po yan dahil 15 degrees nga po. So kailangan po nating mag-pants or mag-jacket ngayon. So habang maglalakbay tayo magkukwentuhan ulit tayo mga ka-angel, at itutuloy ko yung mga benefits sa Canada ulit at advantage kung dito po kayo nanirahan o nag-retire o nag-aral. So dito sa Canada mga ka-angel ay since a diverse country, ibig sabihin iba't ibang lahi po yan. So ibig sabihin pag iba't ibang lahi po ay iba't ibang language din po yan. So back po sa education mga ka-angel na napag-usapan natin. Yung like I said, yung pre-education na from kindergarten up to the 18 years old or high school ay free. Kung may bayad man konti, miscellaneous lang, maliit lang. Kung may babayaran ka lang sa school, ito pa mga ka-angel, meron din po silang mga school buses na for free. It depends po yan sa location ninyo. Kung close po kayo dun sa school, ay parang inaalaw, parang inuobliga po yung parents na ihatid na lang po yung kids nila. Para naman po ma-accommodate po yung mga kids na malalayo po ang bahay doon sa school. Para doon po sila po ang gagamit ng bus. Pero may option po yan na kung gusto nyo talaga mag-school bus yung bata, parang magkaroon po kayo yata ng application, parang magbabayad lang kayo konti kung talagang gusto nyo at walang maghahatid sa mga kids. But like I said, in some cases may mga exemption po yan. Maaari pa rin pong maging free yung anak ninyo. Yun mga ka-angel, especially pa sa winter time or busy mga parents, at secure na may maghatid na back and forth, drop and yung mga kids natin. So yun, isa sa mga maganda. At ito mga ka-angel, yung child benefits mga ka-angel. Sa Canada po, meron silang tinatawag na federal. Ayan po yung child benefits. At kung saan kayong provinces, it depends. Dito sa Alberta, meron din pong child benefits, Alberta child benefits. But it's a smaller amount compare it po dun sa federal, yung child benefit. But mostly sa federal, yung malaki po yung fund. So like I said, it depends po yan. May bracket, yung age po ng bata. I think one baby up to 5 years old, I think they have a bigger amount of money na ma-receive from the government sa child benefits. From I think 6 above, iba na pa yung bracket niya, pero malaki pa rin po yung nakukuha of course ng 6. Habang tumatanda po yata hanggang 18 years old, ay may na-receive pa rin po. Pero habang yata tumatanda ka, tumatanda yung kids na mag-approach ng 18 is lumiliit na rin po yung ibibigay yung child benefits. But fine, it's okay. That is a free money from the government na we cannot find it in some countries mga ka-angel.
So like I said, yung Canada, love na love nila ang mga kids. Kaya yung Canada po mga angel is one of the top countries to raise a kid. Tandaan nyo po yan mga angel. To raise a kid. Bakit? Una nga po, pero obvious naman po, yung child benefits, andyan. Yung pre-education mga angel. Yung sa college, yung nasabi ko na kahit sino pwedeng maka-access po yung sa student loan na tinatawag nila. At mga ka-angel, ito ang maganda. Kahit po ilang taong ka na, ay pwede ka po mag-access sa student loan mga ka-angel. Kahit mga nanay, mga lolo ka na, pwede ka pong mag-access sa student loan kung gusto pong mag-aral or mag-upgrade. Ganun mga ka-angel. So like po sa akin mga ka-angel, pagurang na po tayo ay naka-access pa po ako ng student loan. Oh, kita nyo mga ka-angel? Oh my God! Wow! Walang discrimination. Wala sa age yan mga ka-angel. Nasa talent yan at sipag at tiyaga, siyempre sa brain yan mga ka-angel. So yun mga ka-angel sa education. At alam niyo po mga ka-angel, masasabi ko lang din, especially po sa mga chikiting na medyo teenager, magka-college na. Ang sikat po pagka nag-aaral ng mga bata, andyan yung UK, andyan yung US, andyan maybe yung Australia, of course andyan yung Canada. But mga ka-angel, alam niyo po, yung mga university po, ilan sa mga universities sa Canada po ay isa sa mga top in the world. Kung di ako nagkakamali mga ka-angel, babanggitin ko po ang mga ilan sa mga top university na pwede nyo pong maging choice. Number 1 po, andyan. Naglalaro po yan sa top 2, top 1, top 3 sa Canada, yung tatlong university na ito mga ka-angel. Excuse me. Andyan po yung University of Toronto. Andyan po yung McGill University sa Montreal. At pangatlo, andyan po yung University of British Columbia. Mga ka-angels, yung University of British Columbia ay may mga celebrity na galing sa Pilipinas, mga media personality sa Pilipinas na nag-aaral po dyan. Yung top 3 na school nga ng Canada mga ka-angel ay laging nasa top ng ranking sa buong mundo mga ka-angel. So ulitin ko mga ka-angel, McGill University or McGill, I don't know what they pronounce it, and sa Montreal, and then yung University of Toronto, of course sa Toronto, and University of British Columbia sa Vancouver mga ka-angel. So dadagdagan pa po natin yan mga ka-angel. Siyempre hindi naman papatatalo ang Alberta natin mga ka-angel. And then din po yung University of Alberta sa Edmonton. In the world mga ka-angel, hindi sa Canada, in the world, yung University of Alberta. And of course andyan po yung mga university din sa some part of Ontario at some part po ng British Columbia at some part pa rin po ng Quebec area. Yan po kasi yung mga Ontario, Quebec and British Columbia, andyan po yung mga top universities po talaga ng Canada and all over the world of course. At yung dalawang university dito sa Alberta is of course University of Alberta na nagrarank po yan sa mga top mundo. Yan po yung course, dito tayo nakatira, University of Calgary mga ka-angel. Naglalaro po yan ng more or less 100 din sa buong mundo mga ka-angel University of Calgary. And of course andin din po yung mga University of Saskatchewan, University of Manitoba, yung university po na sa Halifax. Marami po mga ka-angel, isa-search nyo lang po yan. At siyempre like I said, ito pa nga po ang sinasabi mga ka-angel, yung tuition fee po ay mas cheaper compare po pag nag-aral kayo sa US, sa UK, or even po sa Australia. But the quality of education is almost the same. So yun mga ka-angel sa yung mga quality of education dito sa Canada mga ka-angel.
So one more thing mga ka-angel, ito. Tulad ng po nasabi ko, yung child benefits, yung mga quality of education dito sa Canada. Andyan din po yung public safety, mga ka-angel. In general mga ka-angel, bago ko ipaliwanag, yung Canada ay how many times na po na-vote yan? Sometimes number 1, number 2, number 3, naglalaro po yan. Kalaban niya po yung mga European countries, of course. Kaya siyempre mga maliliit lang na bansa yan at small population. Kaya yung ratio ay yung rate o alam mo yung pag-average po ng mga rate is ano lang kasi small population po kunti lang kukumpitin mo. So like in Canada, which is already around 40 million something, yun. Pero like I said, ilang beses po na vote po yung Canada mga ka-angel. The best country to live, mga ka-angel, the best quality of life. O yan mga ka-angel, maraming category na country, best quality na country to live in. O, kaya dyan din po yung cleanest, greenest. Hindi po nawawala ang Canada mga ka-angel. So in that case mga ka-angel, mapag-iisip kayo, bakit nabubot yung Canada ng ganito? Ibig sabihin po, very simple. At napapatunayan ko mga ka-angel kasi nandito ako. So going back po tayo sa, yun lang nga po yung sinabi ko, yung pre-health system, yung education, andyan po yung pension na sinasabi ko nung nakaraan, andyan po yung nag-offer po ng permanent resident at citizenship na madali nyo po lang ma-avail compare po sa ibang mga bansa na malalaki. At syempre andyan din po yung access po ninyo sa iba't ibang mga infrastructure at murang halaga. Pag-usapan po natin yan mamaya. So going back po tayo mga ka-angel doon sa sinasabi kong public safety. Yung mga ano dito mga ka-angel, dito sa area namin ngayon, although hindi ko alam sa mga ibang lugar, but mostly I think it's gonna be almost the same. Public safety mga ka-angel, parang alam mo kahit gabi na, this oras na ng gabi, like me as an adult, parang hindi mo iniisip pa, anak ko baka may mag-snatch ng gamit ko, may mag-hold up, baka may magtukwang, mga ganun mga ka-angel ba. Pero wala mga ka-angel, feeling mo parang araw lang dahil safety ka safe ka. At saka response po ng mga police mga ka-angel dito may mabilis, yung mga 911. Like I said mga ka-angel, kung may nadisgrasya sa daan, matik na po yan, magre-rescue yung fire department. Of course, andyan po yung ambulance, yung Alberta Health, o yung EMS, yung Emergency Medical Services. Of course, hindi nawawala yung mga kapatid nating mga police. So, usually yung takto na yan mga ka-angel ay nagre-response kahit sa mga small accidents or sa mga pangyayaring on the road, especially on the public. So, alam niyo mga ka-angel, ito, nabanggit ko mga ka-angel, nangangailangan talaga sila ng mga police, mga fire truck men, at saka yung mga medical staff mga ka-angel dito sa Canada. Kung may background po kayo niyan mga ka-angel, ay try nyo pong mag-apply dahil maganda po yung benefit sa gobyerno. So yun mga ka-angel. At yun, going back sa public safety, less crime, of course, dahil mga ka-angel, mas marami po, mas tawag doon, yung kumbaga yung mga nako-confine, mga ganyan, bihira lang po yung nako-confine. Kumbaga hindi masyadong busy yung hospital dito compare po sa like sa Pilipinas na halos araw-araw sobrang dami ng mga nagpapa-hospital. Dahil lang po siyempre maraming population sa Pilipinas, pero yun na nga po, like on the road mga ka-angel, mas feel ko pong safe dito mag-drive. I'm sorry sa Pilipinas, compare po sa Pilipinas, I'm sorry to US as well. Dahil nag-drive na rin po tayo sa US, I feel not safe in some part of the US lang naman po. At dahil po may mga aggressive na driver po doon,
At yun, very important po yung giving way. Mag-give way ka po sa kapwa mong driver para sa safety po ninyong dalawa. At saka yun nga po yung alam mo po yung mga nagbibiting yung mga sanga lights, mga red light ganon. Alay po dito kasi andyan yung pulis nakantabay lang po, nagmamasid lang po sa gilid ng daan. Kaya yung mga driver po dito sumusunod po sila sa mga rules. So although lahat naman po ng bansa hindi nawawala yung mga ganon, but less dito po sa Canada. At saka yung lapad po ng highway mga ka-angel ay like I said, I'm sorry to US again, hindi ko sinisiraan. My US is a beautiful country as well, but pag i-compare ko lang po yung like dito ngayon sa Stony Trail, ito malapad po ito. Doon sa pinuntahan namin siguro yung Stony Trail 4 lanes na to mga ka-angel, or 4 to 5 lanes na ito. At saka yung shoulder po sa both side malapad dito mga ka-angel. Kaya kumbaga parang may kakatakot ka nga mag-overtake mga ka-angel kung may katabi kang truck dito sa right, may katabi ka din sa left. Kasi yung mga truck din nag-overtake din sa fast lane So yun mga ka-angel, yung public safety. At yun, ginagalang po nilang pulis dito at malaking respect dahil yung pulis po mga ka-angel ay malaki din po yung pag-respect nila sa mga tao dito sa Canada. So yun mga ka-angel. At ito, going back po tayo mga ka-angel, yung sa education pa pala, some schools in Calgary right now, if I'm not mistaken, nabasa ko pa kasi yan noon na some Filipino language or yung Tagalog natin ay itinuturo na po nila sa school dito. I'm not sure kung na-implement na yun, pero may ganun pong parang batas na parang inihain ng kanilang mga education sectors na ituturo nila yung Tagalog kasi dumarami po yung mga kapwa natin Pilipino dito sa Calgary, not only Calgary, in Alberta, and of course all over Canada. So yun mga ka-angel, at kung gusto yung mga kids natin at gusto pa rin makatuto ng of course ng language natin ay walang maging problema dahil ituturo din nila dito mga ka-angel. At sa Ontario, Quebec mga ka-angel, I think they included French language also in their curriculum. So automatic po yan ay tinuturo yata dahil like I said, yung Canada, it has 2 official language. Ano po yung English at saka yung French. So if you live in Ontario or Quebec, ay matik po yata yan na ituturo din yung French. So yun mga ka-angel, yung diversity, of course iba't ibang lahi yan at discrimination, nabanggit ko na. At hindi na kumbaga wala, pantay-pantay po lahat tayo dito. Salute to the Canadian people mga ka-angel. Dahil kahit tayo ay nag-migrate nga po dito ay nagbibigay po sila, they treat us as their family mga ka-angel. Kumbaga hindi sila nakatira ako dito, ako yung parang boss. Hindi ganoon mga ka-angel. Nagbibigay po sila ng respeto at tinuturing po tayong pantay-pantay lahat kahit ano ka mang lahi mga ka-angel. At yung mga Canadian people, they're very helpful, very friendly mga ka-angel. Ako, sinasabi ko nga nung una kong dumating dito, palaya ang greet nila sa akin. Tulad na nga sinabi ko, how are you? I'm fine, thank you. Hindi pa pala ganoon mga ka-angel. I'm good, how about you palang sagot nun. Kaya like I said mga ka-angel, masasanay po kayo sa pagiging friendly. Sasabi ko, one of the friendliest country in the world din po yung Canada mga ka-angel. Kaya wag po nating kumbaga sayangin na yung magandang pagtrato nila sa atin ay mawawala yan sa pagiging maipapakita nating mga bad attitudes. So i-maintain po natin sana like sa tayo mga Pilipino na yung inahangaan nila tayo sa pagiging friendly din natin, hardworking, religious people at caring mga ka-angel. Love na love po nilang Pilipino. Hindi ko sinasabing ayaw din nila sa ibang lahi, but lahat po yan, pero iba po yung treatment nila sa atin dahil hinahangaan nila tayo mga ka-angel. Kaya sana mapanatili natin yung mga ganong pagtrato nila sa atin.
So going back po tayo mga ka-angel sa topic natin na mga bakit maganda po yung Canada. Yung mga program po ng government mga ka-angel na yung mga ka-discount ka sa mga may mga public infrastructure, public transportation, yung like po sa City of Calgary, like po sa mga transportation, yung bus po tsaka train ay ma-access mo po yan. Yung binili mong ticket ay ma-access mo yan, pwede kang palipat-lipat, pabalik-balik within 90 minutes or 1.5 hour. So like say for example, yung price po ng isang ticket may mga monthly, weekly, ganun po kasi siya. So yun, isa sa mga example po yan na ibabari po nila yan sa kung magkano ang kinikita mo. Tapos like I said mga ka-angel, yung mga senior citizen, yung mga grandparents natin ay pagka po nag-retire din kayo, meron din po kayong access na may discount. Example na rin din po yung mga dental. Yung dental may bibigyan dahil since di na kayo nag-work mga ka-angel, wala nang company na parang makabil kayo ng mga insurance na for free. Yung mga like sa dental ay magbibigay din po ng free dental yung gobyerno. Yun, kita nyo mga ka-angel, maraming mga program. At saka like I said, one more thing mga ka-angel na very important din, yung pag-aalaga pag sa mga grandparents natin. Like example na lang po, at nabanggit na rin po ng isa akong kaibigan, nasa medical ano siya, medical job, related po sa medical. Yun na nga po ay halimbawa po na hindi kayo maalagaan na, or wala nang nag-aalaga, or hindi na maalagaan ninyo, at hindi nyo na rin kaya maalagaan ang sarili ninyo, ay may ilalagay po kayo ng gobyerno sa para mga healthcare facilities, mga ganon, yung parang carean talaga ng mga may mga sakit, mga old, ganon, for free mga ka-angel, at gobyerno na po ang bahala doon, at sila na po magpo-provide ng mag-aalaga sa inyo until end of your life mga ka-angel. So yan ang very important lang nga i-consider natin, kasi yung mga chikiting natin pagka nagkaroon na rin po sila ng pamilya ay of course at hindi na 100% na maalagaan kayo, although andun pa rin yung tradition natin na alagaan natin ng parents natin, but in some cases at kinakailangan magtrabaho ang mag-asawa at hindi na makapag-alaga ng maayos, yun na nga po, papasok na po yung government yata at ilalagay na kayo sa mga parang mag-aalap ng mag-aalaga na sa inyo mga ka-angel. So huwag po kayong matakot na ganun po yung mindset pag nag-asawa yung mga anak natin ay wala na mag-aalaga sa inyo. No mga ka-angel, gobyerno na po ang magpo-provide ng mag-aalaga sa inyo. Kaya like I said, kailangan lang natin i-explore yung mga program ng gobyerno dito sa Canada. Hindi po yung may nagsabi sa inyo na ganito, ganyan, na negative, paniniwalaan nyo na po mga ka-angel. Make your own exploration and discovery. Kaya nga po sinasabi ko lagi mga ka-angel, huwag po tayo laging nagre-rely sa mga naririnig natin. Magkaroon po tayo ng sarili nating pag-research kung ano ba talaga ang meron sa Canada. Okay mga ka-angel? At ine-encourage ko po kayo lahat mga ka-angel, especially po yung mga kapatiran nating nandito na nag-start pa lang dito, na kung ano-ano mga iniisip at nagkakaroon sila ng mga negative feedback or negative na advice po sa mga tao din. We respect their opinion mga ka-angel, but not 100% you are going to follow their advice. Hindi ko po sinasabing parang ini-ignore natin sila, di ba? Kaya sabi ko, hindi tayo padalos-dalos na mag-decide. Okay, kasi may mga nag-advise sa atin ng ganun, but huwag kang mag-final decision. Make your own research kung okay ba or hindi yung
gagawin ko. So yun mga ka-angel, at binibigyan po kayo ng lakas ng loob, lalo po yung mga nalulungkot ngayon na gusto nang umuwi. Andito na tayo mga ka-angel, you lose the opportunity kung uuwi ka pa. Marami pong gustong pumunta ng Canada. Like I said mga ka-angel, napakaraming benefits dito. In general ko na lang po sabihin mga ka-angel, bakit po yung Canada ay lagi na lang nabubot? One of the safest country in the world, one of the most livable livable country in the world, one of the country that you can raise a kid, one of the country that has a quality of life, quality of living. Yung mga ganun mga bagay mga ka-angel, mag-iisip kayo, bakit laging nabubot itong Canada? Ano bang meron? So yun mga ka-angel lang i-consider natin, hindi kung ano pumapasok na negative sa isipan natin. Actually mga ka-angel, kulang na naman po tayo sa oras. Hindi ko pa na-discuss lahat yung mga benefits. Idadagdag ko na lang po yan sa mga susunod na video natin. Ay yun na nga po, tulad po ng sinabi ko, baka maabot po tayo ng isang oras, ay baka hindi na po sa YouTube natin ma-upload, baka sa movie sites na po natin ma-upload mga ka-angel. So joke lang po mga ka-angel. So yun na mga ka-angel, yung mga bagay na kailangan nating i-consider. So like I said mga ka-angel, whatever your age is, you can access to the program na student loan kung wala po tayong pang tuition fee sa college mga ka-angel. Like I said, Canada has one of the best school in the world, at sa college, cheaper tuition fee compare po sa traditional na mga places po sa Europe, sa US, Australia, at yung mga kilala pang mga school sa buong mundo. So okay mga ka-angel, at yan po muna ang aking naibahagi ngayon, at itutuloy po natin maya maya konti pagkatapos po ng school natin ulit. Okay? So see you later mga ka-angel. A few moments later. So yun mga ka-angel, kumusta na ulit kayo? Nice to be back. Tapos na po tayo sa ating pag-aaral kanina. At itutuloy po natin yung pagkukwentuhan natin mga ka-angel, at pauwi na muna tayo. Sa Calgary po maulan ngayon mga ka-angel. At medyo nasa 13 degrees siya ngayon. So tulad po ng sinabi ko mga ka-angel, ay ito pa pala mga ka-angel ay malapit pa sa airport area. So northeast area po ito. Pag makikita nyo po yung paligid, mga dealer po ng mga car yan, mga Country Hills po mga ka-angel dito. Yan, Country Hills. Yan, airport po dito malapit mga ka-angel. So pagka po sakali ay papadpad po kayo dito, ay maganda rin po. Kung nakatira po kayo dito sa Northeast, maganda dito. Maghanap po kayo ng work dito kasi maraming mga warehouses. So ayan mga ka-angel, ayan, approaching po tayo, at hindi natin makita yung lights. Ayan, nag-yellow na. Ayun mga ka-angel, ay going back po tayo sa topic natin kanina. So yun mga ka-angel, pagka po nandito na tayo, ay samantalahin na po natin mga ka-angel, kasi like I said, marami pong opportunity dito. Kailangan lang po natin na i-explore lahat. At sa nature po mga ka-angel, napakaganda po yung Canada, ng beauty niya sa nature. Yung mga bundok, naku po mga ka-angel, mapapawaw na lang po kayo sa ganda. Instagrammable mga ka-angel, parang painting. You sure about that? Pag pumunta po kayo dito sa bundok ng mga ka-angel, Jasper area, ay naku, para kang nasa mga ka-angel, Encantadia. Ano ba Encantadia? Tama ba ako? Para kang nasa, kumbaga, paraiso mga ka-angel. Paraisong painting, parang ganon. So
So kasi napakaganda po siya mga sir. Yung Jasper, yung mga bundok doon, ako, mapapawaw na lang po kayo talaga kayo. So approaching tayo dito sa airport area mga angel, yan. Yeah, tulad po, ulitin ko po mga angel, sa mga hindi pa nakapanood sa yung unang video ko natin about sa mga benefits dito. So ito po mga angel, ilan lang sa mga mga benefits dito sa Canada. May tulad ng sinasabi ko, marami pa po yan. Kaya sabi ko hindi natin matatapik sa isang video dahil tulad ng sinabi ko, magiging 2 hours ito ay baka hindi na sa YouTube ko may upload, sa iba na. Ulit-ulit. Joke lang. So mga ka-angel ay so una po yung health system, yung sa pre-education, yung permanent resident or Canadian citizenship. Importante po yan, at least permanent resident. Yun pong discrimination, yun pong tinatawag nilang mga student loan, business loan or whatever. Andyan din po yung mga sa retirement na automatic po na meron po tayong dalawa sigurado yung old age pension at saka yung Canada pension plan plus po yung RRSP na yun yung sinasabi ko na yung guaranteed supplement sa mga lower income at saka like po nang sinasabi ko yung child benefits din po mga ka-angel. Ayan, child benefits pagka nag-retire po tayo, mahalagaan po tayo ng gobyerno kung wala pong mag-aalaga sa atin. Ayan. Ayan po, like sabi, mga nature, yung pollution, yung public safety, lahat po ay nandito sa Canada mga ka-angel. Almost perfect ka nga, ika nga. Yung tax mga ka-angel na issue, naku po, like I said, I don't mind the tax. Basta as long as may napapakinabangan natin ng maayos mga ka-angel. Yung good governance po mga ka-angel, yung stability po ng economy ng Canada mga ka-angel, like I said, it's still one of the top 10 biggest economy in the world mga ka-angel, yung Canada. At so nabanggit ko nung nakaraan mga ka-angel ay ilang beses na po talaga siya na vote na yung one of the best country to live in, one of the best country to raise a kid or to raise a family, the most livable, one of the most livable country in the world, the cleanest and greenest country in the world. Napakarami pa po ng mga award sa kumbaga talagang na deserving naman po talaga yung Canada dahil ay yun po yung reality talaga mga ka-angel. Like pa so mga ka-angel, yung maging masikap lang po tayo o hindi pa tayo happy sa job, madaming job po dito mga ka-angel, wag lang po tayong mapili. For the meantime, we can start a work na kung hindi naman natin at least meron tayo, and then after that, while working, keep on searching. Send application, keep on sending application. If you fail, do not be disappointed. Sabi ko nga, keep, try until you succeed. Ika nga mga angel. So, yun yung mga bagay na i-consider natin. Huwag tayo padalos-dalos mag-decide. Like I said, you are here in Canada and nag-stay po kayo mga ka-angel, you did the right thing. Ika nga. So hindi ko po kumbaga inaano yung mga ibang country. May mga country din na halos katulad din ng Canada, pero of course kung nandito na po tayo, huwag nyo na pong sayangin yung chances na nakarating po kayo dito. At alimbawa naman po mga ka-angel, naintindihan ko po na hindi kayo PR or permit or student or a visitor, search mga ka-angel, diskartehan ninyo, marami pong pathway o mga way para po kayo ay ma-PR dito, at least permanent resident. Like I said, don't stick to one. Kailangan po natin i-search talaga yung mga way para tayo ay mapanatili dito. So marami pong gumagawa natin kababayan Pilipino na nakasurvive po sila, nawala na po sila ng work permit, but
talagang ginawa nila ang paraan para po mapanatili sila dito para makakuha ng permanent resident, at awa po ng Diyos ay nakuha naman po nila. So like I said mga ka-angel, at siyempre sasamahan po natin yan ng pagdadasal at ugali, at talagang kumbaga sa mga social media po mga ka-angel, may mga group po yan ng mga Pilipino. Magtanong-tanong lang po kayo doon, mag-send kayo ng message, at I'm sure na pakikinggan kayo at tutulungan kayo kung ano yung mga diskarte. So ayun mga ka-angel, ang about sa kumbaga kagandahan na nandito sa Canada. Dadagdagan ko po yan mga ka-angel, kumbaga parang part 3, dahil sabi ko nga kung gawin ko pong 1 oras yung pag-topic natin ay baka maboring po kayo. So mas maganda po yung my trail mga ka-angel, kumbaga pa konti-konti ba na mga benefits, kasi sobrang dami pong benefits dito. At like I said mga ka-angel, pray hard, it works. Papansin nyo po dito mga ka-angel, construction yan o. Dito po yung Deerfoot Trail ay talagang ine-expand po nila dahil nag-grow po talaga yung Calgary. At yan mga ka-angel, ayan, sabi ko, yan o. Yan yung side na malakas yung economy ngayon ng Canada. Talagang nag-grow mga ka-angel, yan. So dito mag-exit tayo dito mga ka-angel, at dadaan tayo sa isang street na hindi ko pa naipakita sa inyo, at may magandang view mga ka-angel ng City of Calgary. At dadaan po tayo dito at subukan nating makakuha ng mga magagandang video. So yung mga ka-angel, at downtown po tayo ngayon. Yan po yung other way po na papasok po ng downtown. Ayan, makita nyo po yung building na yan. Ayan. Nasa left po yung Saddle Dome. Dyan po yung home court po ng hockey team na Calgary Flames. So ayan mga ka-angel, ayan po yung downtown. So dito sa right mga ka-angel pala, dyan po yata itatayo yung bagong arena. So yung mga ka-angel, busy na yung mga, pansin nyo pa sa left mga ka-angel, nakaset up na yung mga pang stampede. Kasi by next week na po yata mga ka-angel mag-start ng stampede. So yun po yung pinakaantabayanan po lahat, dahil so ano pa yan, parang piyesta po dito sa Calgary mga ka-angel. Ayan. At I think July 4 may event na po yan sa gabi, yung July 4 by next week po yata yan. At talaga magiging masaya naman po sa sunod na mga week dito sa Calgary. Papansin nyo po dun sa dulo mga ka-angel, may Studio Bell. So ayan po yata yung parang museum ng mga artist, yung mga singer po din na Canadian. So makikita nyo pa dyan yung mga nila, Celine Dion, sina Alanis Morissette. Ayan po mga ka-angel, yung mga Canadian na sikat. Yan. So approaching na po tayo mga ka-angel dito sa destination natin. Ito po 11 Avenue mga ka-angel. Yung kanina nabanggit ko kanina, yan dyan po itatayo yung bagong arena, yung parang kapalit po ng Saddle Dome ng na home court po ng Calgary Flames. At i-construct po yata yung sa space na yun, yung sa may yung pinaka nila. So antabayanan po natin yun, at talagang I'm sure magiging maganda po yung kanyang tsura. So yun po muna mga ka-angel ang aking video ngayon, at ingat po kayo lagi, at sana mabuti po kayong lagayan lagi. Stay safe, pray hard, it works. So hanggang sa sunod na video po tayo mga ka-angel, at ingat po kayo lagi. Don't forget to subscribe to my channel, Discovery Angel, para tuloy-tuloy po ang paglalakwatsa natin mga ka-angel. So ito po ang inyong lingkod, inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Maraming salamat po, and may God bless you always.